Napanood niyo na ba yung laban ni Wesley So kay World Champion Grandmaster Gukesh D ng India na kung saan dalawang sunod na brilliant sacrifice yung ginawa ni Wesley. Sobrang tindi ng laban at yun po yung kinukonsider kong best game of the tournament. Aba, kung ganon, panoorin nyo din ito. Ito po naman kasing laban ni Grandmaster Wesley So kay Grandmaster Anish Giri yung kinukonsider na most accurate game in the tournament. Sobrang taas ng accuracy kahit blitz game po ito. Aba, maganda gawin natin, panoorin nyo yung nangyari during our live streaming and then after that, i-analyze natin yung laban. Enjoy guys! Knight F3 ang tinira ni Wesley. Hindi nag-E4 against Anish, no? Against Anish, hindi B3, ginagaya niya yung tira ni Gukesh. Parang ganyan yung ginawa niya kanina kay Noderbeck. Tinalo niya si Noderbeck. Tingnan natin, yan ang uso ngayon, Yan ang uso ngayon sa Blitz. Double Pianchetto ang gagawin. Ayan yung Reti opening, Nimsa Larsen variation. Anish Giri napapaisip dito. Busang gala ng gaya lang. Grabe ka symmetrical po ang labanan nila ngayon. Symmetrical. King's Indian na symmetrical pero D4 was played by Wesley immediately. Kinaslingan lang. Of course, magsi-C4. Alam ko po magkakasling. Nag-C4 lang. Alright. Lamang na konti si Wesley sa oras pero opening part pa lang po ito. Medyo nagkakapaan ng konti. Wesley So kasi hindi naman niya opening talaga yan. And I think Anish Giri as well. So tamang develop lang ang ginagawa ng dalawa. By the way, sa other matchup po, no? So, nagkasing si Wesley, Noderbeck kalaban sa Ivan Sarik, Fabiano Caruana laban si Pragnananda, Gukesh kay Ali Reza, and Magnus is playing Duda na very important match. Kasi pag nanalo si Duda dyan, leading pa siya. Very important match yan. Anyway, focus tayo dito kay Wesley na we're hoping na sana makahabol. Queen E7 was played by Anish Giri. Linya pa rin, Knight C3. Yung iba Queen C2 Ang pinaka-tema dyan, makapag-E4 at some point So, tingnan natin. Anong gagawin ni Wes? Knight C3 na nga po ang ginawa and then eventually tinalunan agad para hindi nga makapag-E4. Eto na ba? Queen C2? Queen C2 siguro. Kaya alam, baka tirahan ng F5 Ayan. Kain. Tapos F5. Hindi ko sure. Pero hindi siya mag-F5, mag-E4 ata si Wesley. Hindi. Then mag-E4 na yan. Tama ba? Nag-D6 Idea of D6 is para dito tatalon yung kabayo tapos mga C5 ang tema. Pero ako gusto ko mag-E4 para pagka C5 later on, i-D5 mo. Ayun na nga po yung ginawa ni Wesley. So, medyo sinusunod ni Wesley yung typical setup pag ganito pong klase ng opening. Okay, A4 or A5. Rook lang sa D1. Again, pag tinulak yan, isasara. Isasara yun. Tingin ko In E5. Okay. So, pag sinara mo, may ganun. Yun ang plano. Kaya E5 ang pinawalan. Kaya dapat daw dyan, wag mong isara ngayon. Kasi hindi lang yun. Magkakaroon ng score yung kabayo dun, no? Kaya ang tinira before, nangyari pala to. Linya pa rin, Linya pa rin to, Queen to B2. Pero nag-H4, which is also a line. Nangyari din before. H4 lang. I think the idea is to go H5. A little bit of pressure sa king side. Kaya in H5, inunahan. Yan na po yung novelty ng laro kasi ang ginawa before is kinapture po yung pawn. Anyway, yan po yung bagong tira. Anong gagawin ni Wesley? May suggested move dito, Bishop H3 ng engine. Ginawa ni Wesley, number 1 engine move. Accuracy ni Wesley, 99.5. Anish Giri, 98.2. Ang pinaka-threat, kakainin po yan. And then, malilibre po ito kasi mapipin na ganun So, pinepersan tumalon yan. Hindi makatalon dito kasi libre yung E5. Kaya nga, tinakes po muna. And of course, Knight will take. And then, probably, Knight will jump on E5. Hindi ako sigurado doon. Pero, baka ganun yung gawin yan. Pag talon sa E5, pwede bang sundutin ng F4? I'm not sure.
Hindi tumalon. Hindi tumalon. Nag-rook lang po sa may D8. Tamang develop lang si Anish Giri dito. I think he wants to jump here para may pressure dito. Hindi sa E5, no? Hindi sa E5. Anong tira ni Wes? Bishop G2, engine move na naman. Wesley So maintaining a very high accuracy, 99.5% accuracy. Grabe ah. Puro engine mga tiranan ni Wesley. Lamang po siya na 1 minuto kay Anish. So, tingnan natin ha. Tingnan natin. Hindi makatalon ngayon yan eh. Kasi gaganon yun eh. Oh, tapos pag kinain mo to, kain muna dun eh. Pag kinain mo naman to, libre ata yun. Hindi ako sure. Pero parang ganun eh. Oh. Uy, rookie 8 blunder daw. Bakit blunder? Nako, pag nakita ni Wes malupit. Knight F5, panalo agad. Engine move, para saan? Ang Knight F5, threatening the Queen and the Bishop. Pag hindi mo kinain, libre, di ba? Siyempre, ang tanong, coach, kakainin yan. Ngayon, pagka Pontex, na-discover yung Tore at libre yung Bishop na tinira ni Wesley. Definitely better for the side of white. Ang galing ni Wes. Nakita niya pa yun, chess player. Ayan na nga po, oh. Oh. Grabe, libre yun. Nabasag yung pawn structure. This is a one-pawn up situation for the side of Wesley. Plus yung king side po ni Anish Giri is not looking good. Grabe. Nakits. Nakits pa yun. Lamang din sa oras si Wesley. This is looking good talaga. Sana may panalo na. Sana makonvert mo na yan sa panalo. Para talagang humabol ka na sa taas, Wesley. At lumaki yung tsansa. So ano bang gagawin dyan? Tatakbo yung Reyna most likely. No? Tatakbo yung Reyna. Tapos kakainin yung Bishop. Ano accuracy ni Wesley? Tumaas pa. 99.6% accuracy. Grabe. Bishop E5 was played. Of course, kakainin yung Bishop. Yan na nga po ang nangyari. Tumakbo. Oh. Anong gagawin? Atras ka lang daw dito. Grabe. Ayun, no? Sundot-sundot. Grabe yung sundot na aabutin ni Anish Giri. Bishop dito is like just completely winning. Like winning. Yan. Grabe yung accuracy ni Wes. Grabe. Grabe accuracy niya, promise. Grabe yung accuracy. Hanip si Wesley parang engine kung tumira. Medyo mag-ingat lang po siya ng konti kasi may threat po dito. Babawi ng pawn, pero this is definitely winning daw. Ang simple nga lang daw, atras mo lang to. Yes, he captured this one. You can take this h5 as well. And then pupunta ka na dito and mananalasa ka sa open file na yun. So tingnan natin kung anong gagawin ni Wesley. He can play simple move as well, king move, pero ang pinaka the best is yes. Bigay mo na to. Ibigay mo na, baby. Nag-iisip si Wesley. Labang po siya na 1 minuto. Parang safeguard lang. Oo, grabe accuracy ni Wes. Oh, nakapusog mo lang engine tira ni Wes. Nakikita niya yung mga tirada ng engine. Parang chess player din. Ang maganda pala pagka-text, pwede ata ito. Ayun. Yun nga ata, pwede. At mananalasa, mangingisay-ngisay. Grabe, yun palang tira, no? Tama kaya ako? Tama. Ayan sabi ng engine, Rook H1. Grabe naman yung accuracy ni Wes. Wala namang galingan masyado. Pero bumaba accuracy niya dahil sa king move kanina. 98% na lang siya eh. Pero sunod-sunod pa rin. Tama pa rin yung mga tira niya. And it's more than enough to win. Rook takes. Ayan. Pagka takes mo dito, Rook queen takes. May threat na ganon. May threat na ganon. I think this is almost over for the side of Anish Giri. I think this is it, pansit. Ayan, queen takes. O, ano naman, di depensa. Napatakbo na lang, sir. Napatakbo. O, eto na lang. Eto muna. At dalawahin muna. At talagang bakbakin mo ang microbio. Talagang ubusin mo na siya dyan. O. Di ba? Pwede daw, Bishop D5 lang din. With the idea of this. And then this. And then this. Grabe, ang daming pwedeng gawin. Kahit ano, pwede. Grabe. Ano nangyari sa ibang laban? Magnus is winning against Duda na din. Lamang na.
Okay, pero eto, what to do? What to do? Yun, ganda na Queen F4, oh. Pusang gala, parang engine si Wes. Promise. Promise. Promises. Wala eh. Pag nag-king move ka, ganun ka eh. Pagpunta mo dito, papapapong. Wala, magre-resign na. Anish Kiri, because F6 is a threat and there's no way to defend it. Pwede mo lapitan niya. But again, again, it's over. Wala na, magre-resign na. Magre-resign na tong si Anish Giri. Op, tumira pa. Pang. Ayan na yung sinasabi ko. Tas badabing. Oh. Kulongges ang reyna. Boom, bam. Check. Check. Harang ng tore, banaging. Threatening capture. Iyak tawa. Resign na lang muna. Babayu detective, sabi ni Wesley. That's it, pansit. Grabe yung ginawa ni Wes. Grabe. Grabe yung ginawa ni Wesley. Naparesign si Anish Giri. Grabe nga talaga, di ba? Sa sobrang taas ng accuracy ng laban, parang engine si Wesley. Akala nyo blitz event, pero 98.4% ang final accuracy niya. At certain point po doon, 99.4 siya eh. Binabanggit ko yung accuracy during the game. Anyway, analyze po natin. Puti nga, no? Nag-knight F3, knight F6. As you can see, very symmetrical na double pianchetto ang nangyari. Pareho po silang naka-Indian. Ayan, no? Yung mga bishop, oh. Grabe, no? By the way, kaya daw tinawag na Indian yan kasi parang nasa tent yan eh. Ayan o. Di ba yung mga Indian nakatira sa tent? Kaya, Indian. Anyway, di ko alam kung totoo yun ha. Naisip ko lang yun eh. Pagka Bishop B7, nag-D4 si Wesley na hindi na ginaya ni Anish Giri. Di ba? Nag-castling, nag-C4 para hindi maka-D5. Actually, D5 okay pa din daw dun eh. Pero C4 hindi na maka-D5, nag-E6. Pagka E6, nag-castling si Wesley, nag-Queen E7, and then Knight C3 develop, nag-Knight to E4, ayun no. Medyo mabilis tumira si Wesley, so lamang po siya agad ng 46 minutes sa parting ito eh. Anyway, ang ginawa ni Wesley, Queen C2, na kinapture, takes, tapos Anish Giri, akala ko magdi-D5 dito, nagtira lang po ng D6, napakakunat naman. Ang gusto niyang gawin, support sa C5 yan, tingin ko. Magna-knight na gano'n. Anyway, Wesley so, nag-E4 na. Pagka E4, knight D7 develop, and then nag-rook E1 na nga, nag-A5 na sinagot ni Wesley ng rook D1 lang. Pagka rook D1, nag-E5 yun. Ang gusto niya talagang gawin dyan, mag-D5 kay ilak mo eh. Do parang typical na tira yon, susundutin ka naman ng F5. So malalak po yan, tapos magkakaroon ng play dito si Anish Giri. Ganun po yung gagawin yan. Kaya si Wesley so, hindi niya po yan tinulak. Ang ginawa niya, nag-H4. Na linya pa rin pala. So, since ayaw niyang i-close yan, sige, kainin mo, buksan natin, tapos atake ako dito. Anyway, sinagot po yan ng H5 na nobility na. Kasi ang ginawa before tinex. So, eto po bagong tira yan na sinagot ni Wesley ng number 1 engine move, Bishop H3. Ang pinaka-tema niya po, kakainin niya yung kabayo and then magpo-pawn takes dito, ayun no, libre yung pawn. Kaya napilitan, kinapture po yung pawn, binawi ng kabayo, tapos nag-rook AD8 lang. Binantayan yung kabayo, siguro naalangan pa rin po siya sa mga idea, tapos possible tulak, no? Kaya gumanyan si Anish eh. Anyway, pagka rook D8, umatras yung bishop. At pagka atras ng bishop, unang tingin, baka gusto ng depensahan ito. Kasi, maaring tumalon yung kabayo na to, tapos makapture na ganun, pwede ka mag-queen takes, o mawawala ng depensa to, dalawa nakatutok eh. No? Parang ganun lang yung threat ni Wesley. Pero number 1 engine move yan kasi very tricky na pala yung tira na yan dahil kung blitz ang laro, ang gagawin mo dito automatic, rook E8 open file. Yun yung ginawa na blunder, di ba? Napanood yun nangyari. Ang tamang tira, ipakita ko lang, is knight E5 pala.
Knight E5. Ngayon, pagka Knight E5, ang gagawin daw ni Wesley, pwede daw po siyang mag-Knight to B5. Ayan, ganyan daw po ang pwede mangyari. Tapos siguro tutulak. Ayan po yung pwede mangyari. Pero equal lang yan. Ngayon, ang ginawa kasi ni Anish Giri is nag-Rook E8 na nga. At dahil doon, pagka Knight F5, nangisay. Grabe yung sacrifice. Ewan ko bakit dito brilliant sacrifice. Kasi isang buong piyesa binigay, di ba? Anyway, nakita nyo na yung nangyari. Inaatake po kasi yung Reyna, Bishop, ayan. So, pag gumalaw yung Reyna, dali yung Bishop, kaya kinapture yung kabayo. Ngayon, pagka-context, walang magawa. Talagang madadali po yung kanyang Bishop din sa may B7, kaya 1 po na pagkatakbo, o hindi nga tumakbo, umarang, kinapture lang, and then nag-Queen F6, tinirahan lang ng Bishop dito, number 1 engine move, nag-King move doon, and then dito medyo bumaba yung accuracy ni Wesley. Kasi ang pinapatira dito, Bishop G5, no? Nung time na to, ang accuracy niya is 99.4 ba yun? 99.4 po ata. Pero bumaba na konti, naging 98.4. Kasi nag-King G2 siya, which is the second best move lang. Pero normal naman natatakot kasi ikaw sa sacrifice, di ba? Baka makatabla. Kaya nilapitan. Ngayon, pagka King G2, nag-Bishop doon, sinagot lang ng Bishop F3. Number 1 engine move, pinakain yan. Rook H1, number 1 engine move, umatras, kinapture lang yung pawn, kinapture, takes, may threat po dito sa may G5, kaya nag-King F8, pero sinagot lang ng Rook H1, puro number 1 engine move yan ha, nag-Knight doon, lumapit lang yung Reyna para suportahan yung F6, grabe, nag-King E7, inatake muna yung Reyna, tumakbo, bakit po hindi dito humarang, kasi may ganito. Kaya yan siya pumunta, chinek. Pagka-check takbo, check. Huwag kang tatakas. Kasi persado ka ngayon, humarang. Bishop D5 na parisay na. Wala na po bukod po sa lamang ng pawn, quality up pa, lamang pa sa oras. Kung ako pa si Wesley, kung ako naglalaro dyan, lamang pa sa itsure. Kamukha ko na yan si Anish Giri. Joke lang yun ha. Anyway, grabe yung accuracy. Ang final accuracy ni Wesley. Ito po, tingnan nyo. 98.4 accuracy. Hindi biro yan. Kasi, sa standard, mahirap makuha yung 98%. Mahirap nga maka 95 pataas kahit standard. This is blitz event. Hindi po ito laro na inulit lang. Novelty po. Ang aga ng novelty, di ba? Yung age 5. Pero sobrang accurate ng pinawalan ni Wesley. Kung online to, iisipin mo ng daya. Ang bilis na din nakita yung Knight to F5 kanina. Grabe yung accuracy nito. Kaya etong laro na to, ang talagang napabilib ako ng sobra kay Wesley. Kasi kayang-kaya niya talagang maging accurate kahit mababa ang time. Grabe, no? Pag bumalik yung prime Wesley, iyakan time sila lahat. Lupit ni Wesley dati. Madalas niya tinatalo si Magnus. Diba? Bigla na lang nagka-problema siguro. Hindi naman sa siguro love life. Anyway, grabe yan. At alam nyo na yung ending po ng torneo. Ipapakita lang ulit natin kung ano po ang final standing. Nakakatawa kasi makita to lagi. Ayan o. Second place si Wesley. Of course, champion si Magnus. And then third si Gukesh. Grabe, no? Tindi ang ginawa ni Wesley na yun. Sana po nag-enjoy kayo at may natutunan. Abangan nyo po yung mga susunod na video. Meron pa tayong isang video ipapakita. Napakalupit kasi na nangyari. That's between Grandmaster Wesley So and Fabiano Caruana. Hanggang dulo, kumakabog dibdib ko sa laro na yun. Abangan nyo po yun. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita, don't forget to like and share. Follow and subscribe. Bye-bye po. Thanks sa support. God bless. Cause I'm an albatross.